Magandang gabi, Sir Gimbal, at sa lahat ng tagapakinig ng inyong programa. Ako po si Fred, 30 years old. 5 po kaming magkakapatid. Ito po ay nangyari matagal ng panahon, pero naaalala ko pa rin. Ako ang pangalawa at ang panganay naman ay isang babae. Masasabi kong may kaya ang pamilya namin dahil nabibili ng mga magulang ko ang mga gusto ko noon pa man. Hindi ko nararanasan ang maghirap at humingi tapos wala silang maibigay. Kilala ang pamilya namin sa probinsya kaya siguro lahat ng makakarinig ng kwento ko ay malalaman nilang ako ang nagpadala. Hindi po ako spoiled, Sir Gimbal. Blessed lang ako na may mga magulang akong pinagplanuhan ang pagbuo ng pamilya. Si Papa ay isang geodetic engineer at si Mama naman ay isang head teacher sa isang kilalang paaralan sa aming probinsya. Lumaki akong may magandang asal at isang role model sa mga nakababata ko pang kapatid. Ako lang po ang nag-iisang anak na lalaki, Sir Gimbal. May nobya po ako, si Evelyn. High school sweetheart kami at kilalang kilala na rin siya ng pamilya namin. Ilang taon na rin kami. Hindi pa kami kasal. Pero may balak na kaming mag-settle kapag nasolusyonan na ang ilang problema. Noong unang buwan pa lang namin ni Evelyn, ipinakilala ko na agad siya sa pamilya ko. Hindi naman sila mahigpit. Basta raw, huwag ko lang papabayaan ang pag-aaral ko. Kaya kami nagtagal ay dahil na rin tanggap kami both sides ng family namin. Anak, balita ko may girlfriend ka na. Nako, binata na talaga ang nag-iisang lalaking anak namin. Nakita ka raw ng kapatid mo sa school na may kasabay kang mag-lunch. Bakit hindi mo siya ipakilala sa amin? Next time, dalhin mo siya dito para naman makilala pa namin siya. Pwede ko po ba siyang isama bukas sa early dinner natin? Oo naman anak, para makilala na rin namin. Sir Gimbal, natuwa ako kasi hindi ko itinanggi si Evelyn. Mas lalo akong natuwa nang makita kong interesado si Mama na makilala siya. Hindi pala alam ni Evelyn na may kaya kami. Simple lang talaga ang mga date namin. Madalas kaming kumakain sa karinderya o bumibili lang ng kwek-kwek sa tapat ng school. Hindi ako maluho sa date. Hindi dahil kuripot ako, kundi gusto ko siyang makilala sa simpleng paraan. Gusto ko ring makita kung sino siya kapag hindi ko ipinakita kung anong meron ako. Dumating ang araw ng early dinner namin, Sir Gimbal. Nakakahiya. Nakapambahay pa naman ako, babe. Sana sinabi mo na formal dinner pala ang pupuntahan natin. Ayos lang yan. Hindi sila mahigpit. Mas gusto nga nila yung simple lang. Isa sa mga nagustuhan ko sa kanya, Sir Gimbal, ay ang pagiging totoo niya. Hindi siya maarte. Galing sila sa mahirap pero hindi naging hadlang iyon sa kung paano niya ako tiningnan at minahal. Pagdating namin sa bahay, napatigil siya bigla. Babe, sa inyo to? Oo babe, dito ako lumaki. Halata ang gulat niya. Noon niya lang nalaman na may negosyo pala kami. Si Papa ay isang engineer at may mga lupa kaming naipundar. Nahihiya siyang pumasok pero sabi ko sa kanya, okay lang Evelyn. Ako pa rin yung Fred na nakasama mong kumain ng fishball sa labas ng campus. Walang magbabago. Sir Gimbal, totoo yun.
Gusto ko lang na makilala siya ng pamilya ko at maramdaman niyang tanggap siya. Gaya ng pagtanggap ko sa kanya mula pa simula. Ang ganda pala ng girlfriend mo, kuya. Dahil likas kay Evelyn ang pagiging extrovert, nakapalagayan na niya agad ang loob ng pamilya ko. Gustong gusto siya ng lahat, Sir Gimbal. Sa mga taon ng relasyon namin, kami ang madalas na asahan sa bahay. Ako ang lalaki at siya naman ay responsable. Kaya kami ang naging tagabantay tuwing wala si Papa at abala si Mama sa trabaho. Hindi ko po kailanman naramdaman na pera lang ang habol ni Evelyn. Working student po siya, Sir Gimbal, at breadwinner din ng pamilya nila. Kaya ayokong siya pa ang gumagastos sa amin. Okay lang naman sa akin yon. Masaya na ako dahil kasama ko siya sa hirap at ginhawa. Hanggang isang araw, naaksidente ang mga magulang ko. Sinundo ni Papa si Mama pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng car crash. Pareho silang nawala sa amin, Sir Gimbal. Grabe ang sakit, Sir Gimbal. Ako ang lalaki kaya ako ang inaasahan na tumayong matatag. Si Evelyn ang kasama ko sa lamay kahit busy siya. Hindi na niya kami pinabayaan. Maliit pa ang mga kapatid ko noon. Hindi ko na alam kung ano ang magiging kinabukasan naming wala na ang mga magulang ko. Condolence, pamangkin. Sunod-sunod ang pagdating ng mga bisita. Doon ko rin unang nakilala ang iba pang kamag-anak sa side ni Mama at Papa. For sure, maraming naiwan na properties nila. Narinig ko iyon habang nakaabang siya sa gilid ng lamay. Kinabahan ako, Sir Gimbal. Kung pamana lang ang habol nila, baka delikado pa kaming magkakapatid. Balato naman, pre, sabi ng pinsan kong biglang lumapit. Sa totoo lang, muntik ko na siyang suntukin. Nasa mismong lamay siya ng magulang ko pero wala siyang respeto. Hindi ako masaya sa pagkamatay ng mga magulang ko. Ni hindi ko iniisip ang mana. Pero sa asal ng ibang kamag-anak ko, napilitan akong ipaglaban ang karapatan naming magkakapatid. Ang dami nilang dumalo pero iisa lang ang pakay nila. Ang makialam sa buhay namin at makihati sa mana. Bilang lalaki, ako na rin ang tumayong ama. Masakit man, iyon ang katotohanan. Tumigil ako sa pag-aaral para asikasuhin ang naiwan naming negosyo. Sa simula, kinakaya ko pa. Pero tao lang ako, Sir Gimbal. Napapagod rin ako. Magpahinga ka na muna, babe. Ako na dyan. Sabi niya habang may mga papeles akong pinipirmahan. Walang katulad ang suporta niya. Siya ang naging lakas ko sa panahong halos gusto ko nang sumuko. Naroon pa rin siya sa tabi ko, Sir Gimbal. Sa pinakamababa kong yugto. Hindi niya ako iniwan. Kaya nga nakikita ko na siya sa future ko. Ilang linggo matapos ang libing, bukod sa real estate, nadiskubre pa namin ang iba pang ari-arian. Wala pong naiwan na will o testamento ang mga magulang namin. Kaya ayon sa abogado, paghahatian naming magkakapatid ang lahat. Hindi naman ako masamang tao, Sir Gimbal. Pero ayokong pinapangunahan kami. Ayokong minamadali kami sa mga bagay na hindi pa namin kayang ayusin.
ang daming kamag-anak na biglang lumitaw para humabol sa mana. Kahit ni minsan, hindi man lang sila nagpakita sa amin noong nabubuhay pa ang mga magulang ko. Ayaw nilang ipaubaya sa korte ang pag-aayos ng mana. Matatanda na raw sila kaya akala nila sila ang tama. Ang gusto nila, sila ang masunod. Ayokong may mas makalamang pa sa amin ng mga kapatid ko. Kaya inilaban ko talaga, Sir Gimbal. Kahit ang dami kong narinig. Napaka-greedy naman ng anak nilang lalaki. Ni hindi siya ang panganay pero gusto niyang siya ang masunod. Hindi na kami mga bata para pangunahan kami ng lalaking ito. Sobrang gulo, Sir Gimbal. Akala nila pinagdadamutan ko sila. Akala nila sakim kami. Pero ang totoo, mas may karapatan kami. Magulang ko ang namatay. Hindi nila kayang respetuhin iyon. Kaya ako, hindi ko na rin sila kayang irespeto. Sa totoo lang, si Evelyn ang madalas magalit sa akin dahil hinahayaan ko raw ang ibang tao na makialam. Minsan nga, siya na ang spokesperson ko. Papatulan niya lahat ng mamaliit sa amin. Iyan ba yung nobya ni Fred? Naku, mukhang pera lang ang habol. Galing sa hirap ang pamilya niyan. Kaya lapit ng lapit kay Fred. Gusto maisali sa mana. Grabe, Sir Gimbal. Grabe ang mga natatanggap naming panghusga. Grabe sila kung makapagsalita. Ni hindi nila alam. Kami ni Evelyn ay nasa long-term relationship na. Hindi nila alam ang lahat ng pinagdaanan namin. Basta na lang nila kami hinusgahan dahil lang sa mana. Bakit ganyan ang tingin nila sa atin? Sa lahat ng pamilya naghahabol. Kayo ang may karapatan, Fred. Hayaan na lang natin sila. Basta nasa tamang proseso ang lahat. Magiging maayos din at kapag naayos tong problema natin, papakasalan na kita, Evelyn. Gusto ko talaga, Sir Gimbal, na mapunta sa amin ang mana. Sa tingin niyo po ba, nagiging gahaman na kami kung kami naman talaga ng mga kapatid ko ang mas may karapatan? Habang lumalaw ng problema, napapagod na rin si Evelyn sa akin. Pero dahil mahal ko siya, mas pinili kong maniwala sa kanya. Sa ilang taon naming magkasama, mas lumalabas kung sino talaga siya. At dahil halos araw-araw kaming magkasama, naa-adapt ko na rin ang ugali niya. Sabi ni Evelyn, magandang ideya raw kung mapunta lahat sa akin ang mga mana. May plano na raw kasi kaming magpakasal. Kaya bakit daw hindi na lang sa akin lahat? Dahil mahal ko siya, unti-unti na rin akong napapasunod. Naipapasok niya sa isip ko ang ideyang angkinin ko na ang lahat. At sino ba naman ang aayaw, Sir Gimbal? Maganda ang future kung makukuha ko ang lahat ng mana. Hindi ko namamalayang nagbabago na ang relasyon namin. Unti-unti siyang nagbabago. At unti-unti na rin akong sumusunod. Pero kahit ganon, mahal ko pa rin siya, Sir Gimbal. Dahil tuso rin ako. Pinangarap kong angkinin ang lahat ng pamana para sa future naming dalawa. Kaya ginawa ko ang lahat. Kahit may masaktan, kahit may masamang mangyari, gagawin ko basta para sa amin lang. Huwag mong hayaan na iba ang magmana, Fred. Ikaw ang lalaki. Dapat lang sa iyo mapunta. Gawin natin ang lahat
kahit pa ikapahamak ng iba. Para to sa future natin. Kapag nagtagumpay tayo, baka hindi na natin kailangan magtrabaho. At saka isa pa, kailangan din ni mama ito para sa dialysis niya. Naiintindihan ko naman siya, Sir Gimbal. Para rin kasi sa mama niya ang lahat ng ito. Kaya gusto kong madaliin. Kung hindi ito makuha sa santong dasalan, baka sa santong paspasan na lang. Fred, may ideya ako. Ano yun? Paano kung magpadala tayo ng death threat sa mga nakikisali at sumisiksik sa mana ninyo? Bigyan natin sila ng warning para matauhan. Para di na tayo guluhin. Teka, hindi ba delikado yan? Baka tayo pa ang mabaliktad. Ako ang bahala. Pwede naman natin silang takutin, di ba? Kailangan lang natin ng baril. Matatahimik na sila, hindi ba? Kung iyan sa tingin mo ang magandang solusyon, ipapaubaya ko na sa'yo, Evelyn. Kailangan lang natin ng license para sa baril. Kung hindi tayo kikilos ngayon, baka maagawan pa tayo. Yung iba may connection pa. Tumango na lang ako sa ideya ni Evelyn, Sir Gimbal. Delikado man pero ayos lang. Ang mahalaga, may ginagawa pa rin kami. Bata pa ang mga kapatid ko. Wala silang kaalam-alam sa ganitong bagay. Ang mahalaga, napapakain ko sila ng 3 beses sa isang araw. Okay na sila. Ang ate ko naman parang may sariling mundo. Wala siyang pakialam sa mana. Kasi hanggang ngayon, nagluluksa pa rin siya. Dumating ang birthday ng bunso kong kapatid. Gusto lang sana namin ng simpleng salo-salo. Kaming magkakapatid lang. Pero biglang dumating ang mga bisita mula sa side ni Papa. Ayoko sana silang papasukin. Pero makulimlim sa labas. Kaya pinapasok ko na lang. Kailan ba tayo maghahati-hati sa mga properties ng kapatid ko? Tito, babalitaan ko na lang po kayo. Sabi kasi, ang korte na ang magdidesisyon. Sigurado ka bang malaki rin ang porsyentong makukuha namin dyan? Tito, 5 po kasi kaming magkakapatid. Ano naman kung 5? Bata pa yung mga kapatid mo. Kami ang nangangailangan. Kami nga dapat ang magmana. Kami ang pamilya ng papa mo. Tito, pero kami po ang mga anak niya. Naiinis ako, Sir Gimbal. Para sa akin, siya ang tunay na gahaman. Dahil sa sagutan namin, imbis na maging masaya ang birthday ng kapatid ko, nagkagulo pa. Sa harapan pa ng bunso kong kapatid, sinuntok ako ni Tito sa mismong teritoryo pa namin. Hindi ako pumayag na hindi ako respetuhin. Lumaban ako, Sir Gimbal. Kahit hindi kami magkasing lakas, lalaban pa rin ako lalo na kung binabastos na kami ng mga kapatid ko. Dahil ayaw niya tumigil, kinuha ko ang baril at tinutok sa kanya. Hindi ko naman balak iputok. Pananakot lang talaga. Tumahimik sila. Natigil ang gulo at napatingin ang lahat. Ilang beses ko na pong sinabi sa inyo, wala kayong aasahan sa pinamana sa amin. Huwag kang magsalita ng tapos, bata ka pa, Fred. Mas alam namin ang ginagawa namin. Magkakapamilya tayo rito. Kung pamilya talaga kami sa inyo, maiintindihan nyo kami.
Kapag dumating ang araw nang wala nang makain ng mga kapatid mo, wala ka nang malalapitan sa amin, Fred. Kaunting porsyento lang ang hinihingi namin. Hindi ko na pinakinggan ang mga rason at paliwanag nila, Sir Gimbal. Galit na galit ako. Sa sobrang inis ko, para bang may sumabog sa dibdib ko. Kung ang pinoprotektuhan ko lang naman ay ang mga kapatid ko at si Evelyn, mali na ba yun? Oo, aaminin ko. May mga ginawa akong hindi tama. May mga desisyong minadali. May mga taong nasaktan. Pero sa loob ng puso ko, ni minsan ay hindi ko hinangad na agawin ang hindi para sa amin. Ang tanging gusto ko lang naman ay mapunta sa tamang kamay ang iniwang pamana ni na mama at papa sa mga anak nila, sa amin na tunay na naiwan. Kung ang pagiging matatag ang pagiging mapagdepensa sa pamilya at ang pag-una sa kinabukasan naming magkakapatid ay matatawag na kasakiman, siguro nga sakim na ako sa paningin nila. Pero kung sila ang nasa kalagayan ko, kung sila ang namatayan ng magulang, naiwanan ng mga batang kapatid at pinalibutan ng mga uhaw sa yaman, baka pareho lang din ang gagawin nila. Tumahimik ang buhay namin simula noon, Sir Gimbal. Akala ko tapos na ang gulo. Pero isang araw, may natanggap kaming liham sa mailbox. Walang pangalan, walang address at ang laman, isang pagbabanta. Papatayin daw kami kapag hindi namin isinama sa mana ang ibang kamag-anak. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala pero ramdam kong galing ito sa isa sa mga kamag-anak namin. Natakot ako, Sir Gimbal. Bata pa ang mga kapatid ko. Hindi namin deserve ito. Nagkulong muna ako sa bahay. Naglaylo. Hindi ako lumabas. Takot. Inis. Galit. Ayokong makita ng mga kapatid ko ang takot sa mukha ko. Ayokong madamay sila kung may masamang mangyari. Dumating ang araw na naglabas ng desisyon ng korte. Doon ko nalaman na may maliit na porsyento pa rin pala para sa side ng papa ko, para sa ilang lumapit sa kanya noon. Lalo akong nainis, Sir Gimbal. Ang dami lang sinabi. May pananakot pa. Tapos malalaman kong may parte pa rin sila. Samantalang ako itong lumaban. Ako ang pinagbalingan ng lahat. Ako ang sinuntok. Ako ang umako ng responsibilidad. Pero sila, may parte pa rin. Oo, aaminin ko. Naging mayabang ako. Tinutukan ko sila ng baril. Hindi para manakit pero para iparamdam na hindi ako basta-basta. Kahit hindi ko iyon pinutok, hindi ko matanggap na magkakaroon pa sila ng karapatan. Ako ang lumaban, tapos sila makikihati lang ng ganon-ganon lang. Hindi ko talaga matanggap na makakakuha pa ng mana ang tito kong nanuntok sa akin. Kaya ang ginawa ko, ako na mismo ang pumirma ng mga dokumentong kailangan ng pirma nila. Pineke ko. Ako na ang nagtago at hindi ko kailanman ipapaalam sa kanila. Sa akin mapupunta ang lahat. Ipinangako ko yan sa sarili ko. Napasa inyo na ang lahat ng mana. Sa tingin ko, mas mabuting sa'yo muna, Fred. Bata pa naman ang mga kapatid mo. Hindi naman sila aware sa mga ganitong bagay. Oo naman. Saka ako ang lalaki. Deserve ko to. Saan tayo after? Kakain ba tayo?
Dahil marami akong pera, kumain kami sa isang mamahaling restaurant sa Maynila. Bumiyahe kami sa malayo para walang makakita. Kung totoo man ang one day millionaire, kami na yon. Babe, ang sarap ng pagkain dito. Kailan kaya tayo ulit makakabalik dito? Marami na akong pera. Kahit araw-araw pa tayong bumalik dito, babe. Ang mahalaga sa amin ni Evelyn ay makapag-relax muna. Kaya pagkatapos namin kumain, tumuloy kami sa isang 5-star hotel. Ilang gabi kami nagstay. Wala kaming inisip. Nag-enjoy lang kami. Panandali ang pahinga sa magulong mundo. Babe, ang sarap pala maging mayaman, no? Hindi na bago sa akin to, pero gusto kong maranasan mo rin. Babe, kailan ba natin ipapadialysis si Mama? Bukas na agad, babe, para gumaling na si Tita. Mahal ko si Evelyn, Sir Gimbal. Kaya kahit hindi pa kami kasal, pinatigil ko na siya sa trabaho. Ako na ang sumagot sa mga gastusin nila. Kuryente, pagkain, gamot para sa mama niya. Gusto kong maramdaman niya na ligtas siya habang kasama ako. Hindi naman ako lumaking mahirap. Pero totoo, ngayon lang ako nakaranas na ako mismo ang may hawak ng pera. Ako ang nasusunod. Ako ang nagdidesisyon kung anong bibilhin, saan pupunta, at kung kailan gagastos. Masarap sa pakiramdam, Sir Gimbal. Parang kaya ko nang ibigay ang lahat ng gusto ng mahal ko. Pakiramdam ko, nasa tamang direksyon na ang buhay ko. Masaya si Evelyn. Maayos ang mga kapatid ko. Wala na akong ibang hiling pa. Akala ko ayos na ang lahat. Isang araw, gumuho ang mundo ko. Nag-aalmusal lang kami ng mga kapatid ko. Tahimik ang bahay. Parang normal lang ang araw. Tapos biglang may malakas na katok sa pinto. Sunod-sunod. Parang galit ang kumakatok. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang isa kong tita. Galit na galit ang itsura niya. Namumula ang muka. May hawak na envelope. Hindi siya nag-aksaya ng oras at sumigaw siya agad. Fred, walang hiya ka. Hindi ko alam kung kanino ka nagmana. Sobrang gahaman mo. Pineke mo pa talaga ang mga pirma namin para lang sa sarili mong kagustuhan. Tita, bakit? Kakasuhan ka namin. Gusto mo pa talagang angkinin ng lahat? Pagbabayaran mo to. Hindi ka na dapat nandito. Hindi ka namin kamag-anak. Tita, anong sinasabi niyo? Para ito sa mga kapatid ko. Ginagawa ko ito para kay mama at papa. Sinampal niya ako, Sir Gimbal. Sobrang lakas. Kulang na lang mapunit ang pisngi ko. Parang ibinuhos niya ang lahat ng galit niya sa isang sampal. Tinapon niya sa akin ang isang brown envelope. Binuksan ko. At doon ko nakita ang pinagmulan ng galit niya. Hindi ko siya maawat. Desidido na talaga siyang pahiyain ako sa harap ng mga kapatid ko. Dahan-dahan kong binuksan ng envelope na itinapon sa akin. Sa una, hindi ko pa agad maintindihan ang nakasulat. Pero habang binabasa ko, unti-unti akong nanghina.
isang paternity test. Hindi pala ako anak ni Papa. Hindi ko alam kung paano nangyari ito, Sir Gimbal. Hindi ko matanggap. Ampun ka! Matagal ko nang napapansin ang biglaang pagsulpot mo sa pamilya namin. Hindi ka tunay na anak. Hindi kita pamangkin. I was stunned to speak. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko. Hindi ko alam kung saan ako galing. At ang mas masakit sa lahat, ako pala ang walang karapatan sa mana ni Papa. Doon ko rin nalaman kay tita ang buong katotohanan, Sir Gimbal. Hindi pala ako anak ni Papa. Anak ako ng matalik na kaibigan ni Mama na isa ring guro. Bata pa raw noon ang tunay kong ina. Hindi pa handang bumuo ng pamilya. Kaya ipinaako ako kay Mama. Hindi nila sinabi sa akin kaya gulat na gulat ako at hindi ko rin binalikan pa ang tunay kong ina. Ang buong akala ko, ako ang bugtong na anak nilang lalaki. Pero hindi pala. Buong buhay ko. Kasinungalingan lang pala ang paniniwalaan ko. Ang sakit, Sir Gimbal. Lalo na't napalapit na ako sa mga kapatid ko. Sa kanila lang umiikot ang mundo ko. Lalo na nang mawala si Mama at Papa. Pero ngayon, ako pala ang hindi tunay. Ako pala talaga ang walang karapatan. Gusto ko pa rin sanang ipaglaban ang mana. Kahit hindi na para sa akin. Kahit sa panganay naming kapatid na lang mapunta. Pero ang problema, Sir Gimbal, napalakas ang gastos ko nitong mga nakaraang linggo. Ang dami ko nang na-withdraw. Ang dami naming nagastos ni Evelyn. Hindi ko na alam kung mababawi ko pa ang lahat ng iyon. Parang unti-unting nalulubog ang lahat. Isauli mo lahat ng ginastos mo. Wala kang karapatang hawakan ang pera ng kapatid ko. Isa ka lang ampon. Nagsinungaling ka pa sa amin. Hindi ko alam ang isasagot. Narinig ng mga kapatid ko ang sigawan namin. Lalo na ang panganay naming kapatid. Fred, nakuha mo na pala ang mana. Bakit hindi mo sinabi? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Gusto ko lang sana ayusin muna lahat. Kaya pala ako binigyan ni Evelyn ng bagong gamit. Ginagastos niyo pala ang pera ni Mama at Papa. Akala ko para sa ating lahat yun. Pero sa inyo lang pala ng girlfriend mo. Kaya pala gusto mong angkinin ang lahat dahil sa gold digger mong nobya. Niloko mo kami, Fred. Malakas na ang kutob kong pera lang ang habol ng nobya mo. Hindi ka na nahiya sa mga kapatid mo. Tinanggap at tinuring kinilang kapatid pero iyan ang ginawa mo. Mawalang galang na po, tita. Hindi pera ang habol ni Evelyn. Nandyan siya sa akin mula pa noon. Hindi ka na bahagi ng pamilyang to. Lumayas ka. Ako na ang bahala sa mga kapatid mo. Hindi ikaw, Fred. Dahil tiyak, uubusin mo lang ang pera nila. Sa isang iglap, nawala ang lahat sa akin. Yung mana, yung respeto, pati yung pamilya ko. Lumabas ako ng bahay na kinalakihan ko. Dala ko ang ilang bag. Iniisip ko, Sir Gimbal, kung buhay pa sana ang mga magulang ko. Baka hindi ako napunta sa ganito. Baka hindi ako pinalayas. Baka nasabi rin nila sa akin ang totoo. Pero siguro,
tinanggap pa rin nila ako bilang anak. Kahit hindi ako tunay. Baka minahal pa rin nila ako na parang totoo nila akong kadugo. Agad-agad kong tinawagan ng girlfriend ko. Babe, kailangan nating mag-usap. Asan ka? May sasabihin ako sa'yo. Oh babe, anong nangyari? Pinalayas ako. Ampun pala ako. Hindi ako anak ng mga magulang ko. At ngayon, sinisingil ako sa lahat ng gastos natin. Hindi ko pa nasasabing nagastos ko ang ilang mana. Hindi ko na malaya na napadami ako ng gastos. Pero wala kang kasalanan, babe. Kasalanan ko to. Ano? Paano na tayo niyan? Nasa'yo pa ba yung ATM? Oo. Withdraw na natin lahat. Tumakas na tayo. Kahit saan. Basta malayo. Walang makakakilala sa atin. Lumayas kami, Sir Gimbal. Tumakas papuntang Maynila. Doon walang makikialam sa buhay namin. Malayo sa mga kamag-anak. Malayo sa gulo. Ang gusto namin, doon na magsimula ng panibagong buhay. Tahimik. Walang istorbo. Nagpapasalamat ako kay Evelyn dahil hindi niya ako iniwan. Sa kabila ng lahat, siya pa rin ang nag-aalaga sa akin. Lagi niyang iniisip kung kumain na ba ako. Kung okay ba ang pakiramdam ko. Kahit gutom at pagod na rin siya. Gabi-gabi habang naglalakad kami sa syudad, damang-dama namin ang bigat ng konsensya. Parang may nakasunod sa amin. Parang hindi kami makalakad ng diretso. Parang lahat ng kilos namin may bantay. Sa wakas, nakahanap kami ng matutuluyan. Isang lumang apartment sa may iskinita. Madilim at higit sa lahat luma na ang pintura. Naalis na rin at kitang-kita na yung simento. Sira-sira ang bintana. Saka may mga vandalize yung pader. Pero wala kaming choice. Kailangan lang ng matutulugan. Akala namin ligtas na kami, Sir Gimbal. Akala namin doon na kami makakapahinga. Pero hindi pala. Doon pala kami unti-unting hinila ng sumpa. Doon nagsimula ang mas malalim naming bangungot. Sa unang linggo pa lang namin ay may naramdaman na kaming kakaiba. Evelyn, ang sakit ng likod ko, parang binubugbog ako. Babe, pati ako. Hindi ako makatulog ng maayos. Parang may nakatitig sa akin. Anino ba? Hindi lang anino. Babaeng nakaitim. Matandang nakatayo sa gilid ng kama natin. Nakita ko siya kagabi. Akala ko binabangungot na ako. Tapos alam mo ba, nagising ako ng 3:00 tapos hindi ako makagalaw. Kahit magsalita ako at sumigaw parang hindi ko kaya. Parang may nakadagan sa akin. Tignan kita. Masarap naman ang tulog mo kaya feeling ko baka guni-guni ko lang. Evelyn, in-sleep paralysis ka na. Ganyan madalas ang nararanasan ng mga pagod. Saka wag nating kalimutan na manalangin bago matulog. Hindi babe, parang hindi na siya guni-guni. Kasi noong isang araw na naman, habang natutulog ka, nakita ko siyang lumapit sa'yo. Humawak siya sa balikat mo. Nakatitig lang, nakangiti.
Ang dilim ng mga mata niya, Fred. Saka laging 3:00 tapos pagkatapos nun hindi na ako nakakatulog kaya laging lang akong inaantok sa umaga. Baka ito na ang kabayaran. Baka ito na ang sumpa ng mga kaluluwang niloko namin. Niloko ko ang mga magulang ko. Baka sinusundo na kami ng kasalanan namin, Sir Gimbal. Pagkatapos noon, Sir Gimbal, halos sabay kaming nanghina ni Evelyn. Hindi na lang ito basta pagod o simpleng sakit ng katawan. Araw-araw kaming nagsusuka, nagtatae, pero tubig lang ang lumalabas. Wala nang laman ang tiyan namin. Parang unti-unti kaming inuubos. Bawat araw na lumilipas, mas lalo kaming nanghihina. Parang may sumisipsip ng lakas namin. Fred, masakit na naman yung tiyan ko. Saka parang lumulobo ang tiyan ko. Sa akin din, Evelyn, parang binabaliktad ang sikmura ko sa loob. Baka buntis ka na, babe. Kailangan siguro nating magpa-check up. Baka kasi buntis ka. Imposibleng mabuntis ako, Fred. Kakatapos lang ng dalaw ko last week. At saka paano tayo magpapa-check up, Fred? Malapit nang maubos yung itinabi nating natitira. Kung alam ko lang na ganito ang kakahuntungan natin, di sana hindi na tayo nag-hotel. Ang dami nating nagastos doon pati sa pagkain. Na kaya naman natin lutuin sana. Tapos yung katawan natin, ganito pa. Hindi rin tayo makapagtrabaho. Kaya nga tayo magpapatingin para gumaling tayo. Para makapagtrabaho ulit. Hindi ka ba nag-iisip? Sinisigawan mo ba ako? Wala na nga tayong pera. Ano pang gusto mo? Umutang tayo sa wala? Baka nakakalimutan mo, Fred. Wala ni isa tayong kamag-anak dito. Walang susuporta sa atin. Iniwan ko pa ang mga kapatid ko para sa'yo tapos ganito lang ba tayo? May mga libreng klinik naman, di ba? Bakit ba takot na takot ka, Evelyn? Fred, hindi mo rin ba naiisip na baka nakulam tayo? Kulam? Evelyn naman, ang tanda mo na para maniwala ka pa riyan. Kaibigan ko sa probinsya, nakaranas na ng ganito. Suka, LBM, walang gana at unti-unting panghihina. Tapos sinusundan pa ng multo. Anino? Lahat ng yun syempre, symptoms ng kulam. Yun din daw ang sinyalis na may kinuhang hindi iyo, baka karma na to, Fred. Hindi na ako nakasagot, Sir Gimbal. Kasi kahit ayoko, kahit pilit kong kinukubli, may bahagi sa akin na naniniwalang totoo ang sinasabi niya. Paano kung mamatay tayo dito, Fred? Wala tayong kamag-anak dito. Wala tayong matatakbuhan kapag tuluyang humina tayo. Baka isang araw, makita na lang tayong bangkay dito. Ilang linggo na tayong hindi makontak. Walang hahanap sa atin. Baka nag-aalala na sa akin si Mama. Hindi ito ang ipinangako mong buhay sa akin, Fred. Ang sabi mo, papakasalan mo ko. Ang sabi mo, bubuo tayo ng mas magandang buhay. Pero ano to? Pinagpalit ko ang lahat. Trabaho ko, pamilya ko, para lang mapunta sa impyerno na syudad. Ganito na lang ba tayo, Fred? Evelyn, sorry.
Buti pa nung nasa probinsya ako. Kahit mahirap kami, masaya ako. At least may sarili akong pera. Ngayon, hahayaan ko lang ba na mamatay akong dilat? Habang nabubulok sa apartment na to dahil lang sa ayaw mong maniwala sa kulam? Pati ako napaisip, Sir Gimbal. Paano nga kung may sumpa? Paano kung may kabayaran ang lahat ng ginawa namin? Ito na lang, babe. Subukan muna nating magpa-check up, ha? Kapag walang nakita ang doktor, saka tayo magpunta sa albularyo. Okay? Kalma lang muna tayo, babe. Niyakap ko siya ng mahigpit, Sir Gimbal. Hindi dahil sa lambing, kundi dahil pareho kaming natatakot sa hindi namin maintindihan. Takot sa hindi namin maipaliwanag. Kinabukasan, nagising kami dahil sa matinding kati sa balat. Halos sabay kaming napaungol sa hapdi. Hindi kami diabetic, Sir Gimbal. Wala rin naman kaming hilig sa matatamis. Pero ang balat namin, parang naging papel. Unting kamot lang, sugat-sugat agad. May dugo, may mapula. Tapos ang bilis ng pamamaga. Sa loob ng isang gabi, para kaming kinain ng libu-libong langgam. Madalas ko ring maramdaman na parang may asma ako. Nahihirapan akong huminga. Pati si Evelyn. Hindi na ito normal, Sir Gimbal. Baka nga totoo ang hinala ni Evelyn. Sabi ko na nga ba magpa-albularyo na tayo, Fred. Tignan mo tong balat natin. Napag-usapan na natin to, 'di ba? Sa doktor muna tayo. Subukan lang natin. Kapag walang findings, edi pupunta tayo sa albularyo. Promise. Paano tayo makakalabas? Paano tayo sasakay ng jeep? Fred, tignan mo tayo. Para tayong may ketong. Iisipin ng mga tao na nakakahawa tayo. Nakakahiya. Huwag ka na mag-alala. Magta-taxi na lang tayo. Mahal sa taxi. Wala na tayong maraming pera, Fred. Dagdag lang yung sa gastos natin. Hindi na kita maintindihan. Lahat na lang presyo. Lahat na lang gastos. Pwede ba kahit ngayon lang? Isang walang bahala mo muna yung iniisip mo. Health natin to, Evelyn. Buhay natin ang nakasalalay dito. Paano kung maubos na lahat? Saan na tayo pupulutin, Fred? Wala tayong pamilya. Wala na tayong babalikan. Saka mo na yan isipin. Ang kailangan natin gawin ngayon ay magpagamot. Malinaw ba yun? Kailangan mo munang tatagan ng loob mo, Evelyn. Okay. Sir Gimbal, doon ko lalong naramdaman na kahit anong lakas ng loob mo. Kung unti-unti ka nang kinakain ng takot, wala ka nang kakapitan kung hindi ang dasal. Nagpunta kami ni Evelyn sa ospital, Sir Gimbal. Kahit masakit sa bulsa ang pamasahe sa taxi, wala na kaming pamimilian. Pareho kaming masama ang pakiramdam. Pareho kaming takot. At pareho na ring nauubusan ng pag-asa. Tahimik lang kami habang nasa biyahe. Habang nakatitig si Evelyn sa bintana, ako naman ay palihim na pinagmamasdan ng bawat galaw niya. Maputla na siya. Lumalim ang kanyang mga mata.
At tila wala na siyang lakas ni para magtanong. Hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko, Sir Gimbal. Ako ang dahilan. Ako ang pumeke ng perma. Ako ang naging gahaman. Ako ang nag-imbita kay Evelyn na tumakas. Hindi pala lahat ng problema ay nasusolusyonan ng pagtakas. At ngayon, kami ang naghihingalo. Hindi ko alam kung karma na ba ito o kapalaran lang talaga. Pero sa dami ng ginawa kong kasalanan, parang hindi na ako dapat magreklamo pa. Parang ito na ang kabayaran. Pero ang hindi ko matanggap ay yung idamay ang babaeng mahal ko. Pagdating namin sa ospital, pagpasok pa lang namin sa ER, agad kaming pinagtitinginan ng mga nurse pero tinulungan naman kami. Ang isa ay napakunot ang noo, habang pasimpleng tumuturo sa balat ko. Ang isa naman ay nagbubulungan habang palihim na iniiwasan kaming lapitan. Fred, bakit sila ganyan tumingin? Hindi ako nakasagot agad. Sa loob-loob ko, dati malinis ako sa katawan. Hindi ako madumi. 2 beses ako kung maligo araw-araw. Pero ngayon na may mga sugat ako, nahirapan na akong alagaan ang sarili ko. Kasi sasabunan ko pa lang, sobrang hapdi na. Ngayong ganito ang itsura ko. Para akong hindi naligo ng 1 taon. Para akong nilamukos ng isang masamang espiritu. Hindi ko na alam kung anong klaseng sugat meron kami. Sir Gimbal, minsan ay para silang kagat ng insekto. Minsan ay parang paso. At minsan naman, parang uki. Parang may mga linyang sinusundan sa balat namin, na para bang may humuhugi sa katawan namin habang natutulog kami. Nag-browse ako sa internet habang naghihintay sa resulta ng check-up. At doon ako nakabasa ng mga artikulo tungkol sa kulam. Mga palatandaan ng kinulam. Matinding panghihina. Pagsuka. Pagtatay na parang tubig. Mga sugat na kusang lumalabas sa katawan. At pakiramdam na may laging nakamasid. Tila isa-isa kaming tinamaan ni Evelyn. At kung totoong kinulam kami, sigurado akong galing iyon sa pamilya ni Papa, sa mga taong nasaktan at nadaya ko. Pinikit ko na lang ang mga mata ko at taimtim na nagdasal. Sana sakit lang ito. Sana may reseta. Sana may gamot sana. May pag-asa. Pagkatapos ng check-up, lumabas muna ako para bumili ng makakain naming 2. Isang bread roll at mineral water lang. Tipid na tipid kami, Sir Gimbal. Halos hindi ko na matandaan ang lasa ng normal na pagkain. Pagbalik ko sa loob ng silid, naabutan ko si Evelyn. Umiiyak. Nanginginig. Halos hindi makahinga. Agaran akong lumapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Kahit magkadikit ang sugat-sugat naming balat. Wala kang sakit, Fred. Walang mahanap na sakit sa iyo. Wala. Pero ako, may nahanap silang sakit sa akin. May skin cancer ako. Kaya pala mas grabe ang pantal ko kaysa sa'yo. Kaya pala mas malubha ang mga sugat ko. Pero paano ako gagaling? Wala akong pera. Kung uuwi naman ako, baka ipakulong ako ng pamilya mo at kung nakulam ako, baka hindi ko kayanin at
ikamatay ko pa. Anong ibig sabihin nun, Fred? Baka kinulam na talaga tayo. Anong gagawin natin ngayon? Nakulam nga siguro tayo, Evelyn. Kaya walang mahanap ang doktor na sakit, pero subukan pa rin natin uminom ng antibiotic para mas maghilom ang sugat natin. Nandito ako. Hindi kita iiwan. Labanan natin to, Evelyn. Sinubukan namin ng 1 linggo ang pag-inom ng antibiotic, pero nung inobserbahan ko, wala naman talagang nagbago sa mga sugat namin. Mas dumami pa sa gimbal. Saka nasayang lang ang perang pinambili. Wala ring epekto. Hindi effective ang gamot sa akin na meron kami. Kaya nagdesisyon kaming maghanap ng albularyong makakatulong sa amin. Nahirapan kaming maghanap ng manggagamot dito sa syudad. Ang sabi ng iba, wala na raw albularyo sa lungsod. Ang mga tunay na albularyo na may kakayahang bumasa ng itim na mahika, nasa kabundukan daw o sa malalayong probinsya. Kaya kahit masakit ang katawan namin, kahit masusugatan pa ang balat sa bawat hakbang, naglakad kami, nagtanong, naghanap. Kahit pawisan na kami at nanginginig, lumaban pa rin kami. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nakikita ang panghihina ni Evelyn. Wala na ang sigla niya. Wala na ang lakas niya. Umiiyak na lang siya sa bawat sulok ng bahay at bilang lalaki, hindi ko talaga matanggap iyon. Hindi ko na kayang makita siyang masira habang ako ang dahilan. Hindi ko kayang lumala pa ang sakit niya. Nagpunta kami sa bundok at pagkarating namin sa paanan ng bundok, halos hindi na ako makalakad sa pagod. Pareho kaming hingal. Bit-bit ang ilang gamit. At kahit tirik na tirik ang araw, ramdam ko ang ginaw sa dibdib ko. May nakita kaming matandang babae sa may gripo. Nagbubomba ng tubig. Nilapitan ko siya. Magandang araw po. Itatanong lang po sana namin kung saan banda ang bahay ng albularyo. Yung sabi po nila, dito raw sa nayon nyo. Nako, anong nangyari sa inyo? Ikatlo na kayong nagtanong na ganyan ang itsura. Pero kung si Mang Isagani ang hanap nyo, patay na siya, iho. Matagal na siyang pumanaw. Patay na po. Baka naman pong may ibang manggagamot pa kayo na kilala. Kahit sino po, kahit malayo, basta makakatulong. Meron, pero nasa tuktok ng bundok. Mas malayo sa bahay ni Mang Isagani. Kung ganyan ang kondisyon nyo, baka hindi nyo kayanin. Ilang kilometro pa yon. Puro lakaran at matarik pa ang daan. Kakayanin ko po. Kahit po gumapang ako. Basta gumaling lang po kami. Ayoko nang hintayin pa ang bukas, Fred. Sige, halika na. Pag hindi mo na kaya, magsabi ka at aakahin kita. Maaga pa naman. Aabot pa tayo. Maraming salamat po, Ale. Mauna na po kami. O siya, mag-iingat kayo ha. Hindi lahat ng umaakyat bumababa pa. Tumigil ang puso ko sa sinabi niyang iyon. Pero wala na akong balak umurong pa. Itinuloy namin ni Evelyn ang pag-akyat kahit pa hindi kami sigurado kung saan ang bahay ng albularyo. Kahit pa maraming ligaw na damo at matarik ang daan.
itinuloy namin. It's a battle for our own life. Tahimik lang kaming naglalakad ni Evelyn. Nakakabingi dahil hindi niya ako kinakausap. Tanging ang huni lang ng mga ibon ang naririnig namin. Wala ring masyadong bahay. Siguro ay nasa 3 bahay pa lang ang nadadaanan namin. Kahit uhaw na kami, malaking tulong na ang simoy ng hangin para maging presko ang pakiramdam namin. Doon ko napansin na kaya hindi nagsasalita si Evelyn ay dahil nararamdaman ko ang panginginig ng tuhod niya. Halos hindi na siya makalakad nang malapit na kami sa kalahati. Buti na lang ay may nadaanan kaming isang lumang bahay sa gilid ng daan upang makahingi ng tubig at makapagpahinga kahit papaano. Tao po, pwede po bang makisilong at makainom kami ng tubig? Lumabas ang isang matandang babae. Ang itsura niya, hindi ko makakalimutan. Kulubot ang balat, puti ang buhok at parang may ibang aura. Hindi siya nagsasalita agad. Nakatitig lang siya sa amin ng ilang segundo. Kahit ganoon ang itsura niya, kinausap pa rin kami at tinrato na parang isa kaming kapitbahay niya. Magandang hapon po. Pasensya na po. Una po kami. Malayo pa po ang pupuntahan namin. Yung manggagamot to po sa tuktok ng bundok. Tahimik siyang pumasok sa loob tapos pagbalik niya, may dala siyang pitsil ng tubig at 2 baso. Uhaw na uhaw kami ni Evelyn, kaya ininom namin agad kahit hindi malamig ang tubig. Malaki na ang tulong nito sa amin para mahimasmasan. Mag-iingat kayo. Madulas ang daan papaakyat. Diretsuhin nyo lang. Pero hindi ko rin alam kung bakit doon pa sa tuktok na ninirahan ng albularyong yun. Parang sinasadya kayong pahirapan. Ayos lang po. Kaya po naming akyatin ng ilang kilometro. Salamat po. Pasensya na po talaga sa abala. Maun na po kami. Bago pa kami tuluyang makaalis, pinuno niya ulit ang laman ng pitsil. O ito, dalhin ninyo para hindi kayo mauhaw. Sa tingin ko, malayo-layo pa ang lalakarin nyo. Nagpasalamat naman kami sa kanya bago pa siya pumasok ulit sa bahay niya. Pero habang papalayo kami, hindi ko maiwasang mapalingon sa pintuan niya. Walang masyadong ingay. Tahimik ang paligid at parang hindi humahangin kaya nakakapagod na maglakad. Parang nakakatakot dito kapag ginabi tayo. Hindi natin makikita ang daan lalo na at wala tayong dalang flashlight. Brett, parang biglang ang bigat ng katawan ko. Para bang may nakatingin sa likod natin. Hinawakan ko agad ang kamay niya. Huwag kang lilingon. Bilisan natin. Sa bawat hakbang paakyat, ramdam ko na may ibang sumusunod. Tahimik lang ang paligid pero parang may mga matang nakatingin sa amin. Hindi ko na lang pinansin. Pilit kong pinakalma ang sarili ko. Hindi ko rin magawang lumingon. Natatakot ako. Pakiramdam ko, mas mabuting hindi ko makita kung ano man yon. Ang malinaw lang sa isip ko ng oras na yon, Sir Gimbal, hindi lang kami basta umaakit ng bundok. Parang may kasabay kaming hindi namin nakikita. Parang may naghihintay sa taas. Mabigat ang hangin. Tahimik pero nakakabingi. Malapit na sana kami sa tuktok nang biglang bumigay ang katawan ni Evelyn. Dahan-dahan siyang naupo sa lupa. Nanginginig siya.
Nahihilo. Parang hindi na kaya ng katawan niya. Nangingitim na ang ilalim ng mata niya at parang wala ng laman ang boses niya. Babe, nahihilo na ako. Parang hindi ko na kaya maglakad. Halika babe, buhatin na kita. Sakay ka sa likod ko. Pagkalipas ng ilang minuto na paglalakad at buhat-buhat ang nobya ko. Tahimik ang paligid, Sir Gimbal. Kinakantahan ko pa nga siya para kumalma siya. Naririnig ko na kasi yung bilis ng tibok ng puso niya. Wala kang maririnig kung hindi ang hampas ng hangin at huni ng mga insekto sa paligid. Parang huminto ang oras sa lugar na yon. Sa wakas ay may nakita kaming isang kubo. Andito na ata tayo, Evelyn. Tatagan mo ang loob mo, malapit na tayo. Habang hawak-hawak ko pa si Evelyn sa likod, lumapit ako sa may pintuan ng kubo. Bukas ito at mula sa loob, tanaw namin ng isang matandang lalaki. Payat siya. Maputi na ang buhok at kulubot ang balat. Nakaupo lang siya sa banig. Tahimik na kumakain ng lugaw. Hindi siya nagulat nang makita kami. Parang alam niyang may bisita siyang darating. Magandang gabi po. Kayo po ba yung albularyo dito? Ang albularyo po na sinasabi ng mga taga-bundok. Dahan-dahang tumingin sa amin ang matanda. Hindi siya nagulat sa itsura namin. Oo, ako ang hinahanap nyo. Magpahinga muna kayo rito. Mukhang pagod na kayo. Umupo kami ni Evelyn sa harap niya. Inalok niya kami ng pagkain pero umiling kami pareho. Tubig lang po. Yun lang po ang kailangan namin. Inabot niya ang isang tabong maligamgam na tubig. Napalono kami ni Evelyn bago uminom. Ramdam ko ang kabog ng dibdib niya. Sa tingin niyo po ba, base sa itsura namin, nakulam po ba kami? Tahimik siyang tumitig sa amin at parabang sinusuri niya ang kaluluwa namin. Hindi lang ang katawan. Kung hindi kayo sigurado, hindi kayo aakyat dito, di ba? Pero sa itsura niyo pa lang, oo, nakulam kayo. At sa nararamdaman ko, unti-unting nauubos ang lakas ninyo. Lalo na itong kasama mong babae. Lumalaban ng kulam sa sakit na nasa katawan niya. Naramdaman kong lalong humigpit ang hawak ni Evelyn sa kamay ko. Nobya ko po siya. Hindi ko ho alam kung bakit pareho kami ng hinantungan. Delikado po ba? Hindi pa po ba kami huli? Nanghihina na ang katawan ng nobya ko, tay. Kung hindi maaagapan, malamang hindi na makayanan ng katawan niya. Nakabaon na ang ugnay ng kulam sa kaluluwa niya. Ikaw, kaya mo pa pero siya, ubus na halos. Pwede niyo po ba kaming tulungan kahit papaano? Nauutal na ang boses ng girlfriend ko, Sir Gimbal. Nagdasal ako sa isip ko na kahit konting pag-asa lang. Susubukan ko, pero babalaan ko kayo. Grabe ang galit ng taong gumawa nito. Malalim, seryoso, hindi basta-basta. Tignan mo tong mga sugat ninyo. Parang sinasadyang ubusin kayo. Napalunok ako. Tinignan ko ang mga mata ng matanda. At alam kong hindi lang basta ito kwentong baryo.
Kung papayag kayong gamutin, kailangan ko munang malaman kung may kasalanan ba kayong mabigat na dahilan ng lahat ng ito. Napayuko ako, Sir Gimbal. Opo, ako po. Ako po ang nagkasala. Pareho kaming may kasalanan. Kinulimbat ko po ang mana ng pamilya. Pineke ko ang pirma ng natanggap nilang mana para mapunta sa akin at ginastos ko ito. Sinarili ko po ang hindi para sa akin. Nagastos ko po ang pera nila. Tapos hindi ko po alam kung paano ko mababayaran, kaya naman tinakasan ko ang responsibilidad ko at sinama ko pa siya sa kasalanan ko. Saka hindi ko rin sinasadya, tay. Mahaba pong kwento. Ayoko pong malubog sa utang at ipakulong ako. Alam kong pamilya ko ho ang may gawa nito. Kahit ampun lang ho ako, pamilya pa rin ho ang turing ko sa kanila. Tahimik muna ang albularyo. Parang sinusukat niya kung hanggang saan ang lalim ng ginawa ko. Alam mo ba, ang kulam ay hindi parusa. Ito ay hustisya para sa mga nawalan. Para sa mga nilinlang. Hindi ko sinasabing tama ito pero naiintindihan ko. Sana mapagaling niyo kami. Pagkatapos nito, pagbabayaran ko ng mga kasalanang nagawa ko. Uuwi ako. Hihingi ako ng tawad. Desidido ho akong bumalik, tay. Gusto ko hong itama lahat bago pa mahuli ang lahat. Hindi ako makahinga. Parang may nakadagan sa dibdib ko. Nataranta ako. Parang nanigas ang katawan niya sa takot. Ibang klase na ang itsura ni Evelyn. Dahil namumutla na naman. Nanginginig. Parang hinihila siya pababa ng hindi ko nakikitang puwersa. Natatakot ako sa kalagayan niya, Sir Gimbal. Pero pinilit ko na ang albularyo na simulan niya ang ritual. Pakiusap ho, iligtas niyo ho ang nobya ko. Siya na lang ho ang naiiwan sa akin. O siya, simulan na natin, baka kung ano pa ang mangyari sa nobya mo. Pinaglaruan na kayo ng mangkukulam. Hindi na ito basta-basta. Bumaba kami sa bahay niya na parang kuweba sa ilalim ng lupa. Pagpasok pa lang, ramdam mo agad ang sikip ng lugar. Mababa ang kisame. Halos abot ng ulo ko. Amoy lupa na basa. Usok ng insenso at luma na parang hindi na nahahanginan ng ilang taon. Ang sahig ay gawa sa putik na tuyong-tuyo. At ang paligid ay puro kahoy na may mga bitak na. Babe, hawakan mo lang ako. Lalaban tayo. Sabi niya, mas madali raw akong gagaling dahil mas malakas ang katawan ko. Mas mabilis daw tumanggap ng agimat ang taong hindi pa ubos ang lakas. Kumuha siya ng bulak na isinawsaw sa isang maliit na mangkok na may malapot na langis. Kulay itim ito, pero may halong pulang guhit na parang dugo. Hindi ko alam kung anong klaseng sangkap meron doon. Amoy usok, maanghang sa ilong at parang may bahid na ang pinatuyong damo. Habang pinapahid niya sa sugat ko, paulit-ulit siyang bumibigkas ng mga salitang hindi ko maintindihan. Parang Espanyol ang tunog pero iba rin. Malalim saka mabagal. Nakakakilabot, Sir Gimbal. Parang hindi lang galing sa kanya ang boses.
Para bang may ibang nilalang na dumadaloy sa bibig niya. Hindi tuloy ako makagalaw noon. Pagdikit ng bulak sa sugat ko, napasigaw ako ng sobrang lakas. Sobrang sakit. Para akong sinusunog habang buhay. Hindi lang init ang nararamdaman ko, kundi parang may kumakalkal sa laman ko mula sa loob. Tiisin mo. Ganyan talaga kapag nililinis ang loob. Kailangan mong daanin sa sakit kung gusto mong matanggal ang mga isinumpang itinanim sa'yo. Ang mga yun ang sumira sa balat mo, sa dugo mo pati sa isipan mo. Habang tinutuloy niya ang paghilot at pagbasa ng dasal, mas lalong lumalalim ang sakit. Pero pinipilit kong huwag bumitaw kahit nakapikit, naiiyak at nanginginig. Hawak ko pa rin ang kamay ni Evelyn. Sa tabi ko, si Evelyn ay nagsisisigaw na rin. Hindi pa man siya pinahihirapan, nangingisay na siya. Napapapilipit ang katawan niya sa sakit. Para siyang binabalot ng kung anong presensya na hindi ko makita. Tumirik ang mga mata niya. Nanginginig siya habang umiiyak. Naaawa talaga ako sa gimbal sa kanya pero wala akong magawa. Habang naririnig ko ang dasal ng albularyo na paulit-ulit na napapaisip ako kung totoo ba ito. Pero ang katawan ko hindi nagsisinungaling. Ramdam ko ang pagod, ang bigat, at higit sa lahat ang takot. Parang hindi lang ritual ang ginagawa sa amin. Parang labanan ito ng buhay at kamatayan. Habang umiiyak ako, pinipilit kong sabihan si Evelyn. Babe, kunti na lang, huwag kang bibitaw. Malalampasan din natin to lahat. Tuloy-tuloy lang ang dasal ng albularyo habang pinahihirapan ang sugat ko. Napansin kong unti-unting nawawala ang nana. Parang milagro. Parang unti-unting naghihilom ang mga sugat sa balat ko. Habang dahan-dahang bumabalik ang lakas ko. Unti-unti ring lumiliwanag ang paningin ko. Hanggang sa tuluyang nagdilim ang lahat at nawalan ako ng malay. Pagdilat ko, umaga na sa Regimbal. Pero sa loob ng silid, madilim pa rin. Ang tanging ilaw ay galing sa gasera ng nasa sulok. Tahimik ang paligid. Sa tabi ko, si Evelyn, nakahiga. Walang galaw. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Dahan-dahan kong binulong ang pangalan niya. Babe, Evelyn. Hindi pa rin gumaling ang mga sugat niya. Hindi rin siya gumagalaw sa gimbal. Niyakap ko siya ng nanginginig ang katawan ko sa lamig na nagmumula sa kanya. Ang lamig mo, Evelyn. Babe, ang lamig mo. Hinawakan ko ang pulso niya. Walang tibok sa gimbal. Wala na siyang buhay. Hindi ko na maiwasan na mapasigaw sa sakit. Hindi. Babe. Evelyn, gising. Evelyn. Lumuhod ako sa tabi niya. Sinubukan siyang alugin. Hinahanap ko ang init pero wala na siya. Wala na si Evelyn sa gimbal. Iniwan na niya ako. Pasensya ka na, iho. Hindi kinaya ng ritual ko. Huli na ang lahat. Naglaho na ang kulam at ang sakit niyang pisikal at espiritual. Sabay na siyang pinaslang. Hindi ko nalagtas ang nobya mo. Sobrang lakas ng kulam sa kanya.
Kung sana wala siyang ibang sakit baka naligtas natin siya. Napatulala na lang ako. Wala na akong masabi. Parang biglang nawala ang lahat sa akin. Ang mana, ang pamilya at ang babaeng pinakamahal ko. Bumigat ang dibdib ko. Pumasok sa isip ko ang mga ngiti niya, mga plano namin, mga pangarap naming sabay naming binuo. Wala na lahat. Para akong nananaginip ng masama pero totoo pala. Kasalanan ko to. Kasalanan ko lahat ng ito. Dinamay ko pa siya. Dinamay ko pa siya sa problemang pinasok ko. Kung hindi lang dahil sa akin, baka buhay pa siya. Baka makita pa niya ang pamilya niya. Kung hindi dahil sa problema na pinasok ko, sana masaya pa rin kami. Sir Gimbal, habang sinusulat ko to, para bang binabalatan muli ang puso ko ng buhay. Ilang taon na rin ang nakalipas pero ganito pa rin ako. Hindi na nakausad. Wala na akong babalikan, Sir Gimbal. Wala na akong tahanan. Wala na si Evelyn. Hindi ko alam kung paano pa ako babangon muli. Gumaling na nga ako. Oo, nakakalakad ulit ako. Nakakatulog ulit. Pero sugatan pa rin ang puso ko. Sugat na walang lunas. Hindi ko alam, Sir Gimbal, pero nawala na rin ang kulay ng buhay ko. Matapos ang lahat, inihatid ko ang katawan ni Evelyn sa pamilya niya. Hindi ko alam kung paano ako nakatingin sa mga mata nila habang dala-dala ko ang anak nilang wala ng buhay. Ang tanga ko, Sir Gimbal. Ang kapal ng mukha kong ibalik ang anak nila na wala ng buhay. Ako ang may dala ng bangkay. Ako ang may kasalanan. Ako ang dahilan. Hindi ko talaga matanggap ang lahat ng nangyari. Pakiramdam ko, isa akong malaking failure. Wala na akong mukhang ihaharap sa lahat. Kahit hindi naman ako pinakulong ng mga kamag-anak niya. Siguro dahil na rin sa awa. Pero nananatili akong bilanggo sa nakaraan at naging usap-usapan ako sa buong probinsya. Kahit mga bata, tinuturo ako. Nagkasalutan na lang kami. Sabi nila, utang ko raw yun. At totoo naman. Hanggang ngayon, binabayaran ko pa rin yun paunti-unti. Kahit kapos, kahit masakit, kahit nakakahiya. Nakahanap ako ng trabaho. Oo, may sahod pero nauubos yun sa lahat ng binabayaran kong utang. May pagkain ako at matutulugan pero hindi ko kasama si Evelyn. Hindi pa rin ako masaya. Sa totoo lang, sa tingin ko hindi na ako magiging masaya. Hindi ko na siguro kakayaning magmahal ulit. Araw-araw naririnig ko pa rin ang boses ni Evelyn. Boses niyang masaya. Boses niyang nag-aalala. Boses niyang nagsasabing kasama ko siya sa hirap at ginhawa. Pero iniwan ko siya sa hirap. Akong dahilan kung bakit hindi siya nakaabot sa ginhawa. Hanggang dito na lamang ang kwento ko, Sir Gimbal. Salamat sa pakikinig. Sana kung sino man ang makarinig nito, may mapulot na aral. Totoo ho ang kulam. At sana wala nang madamay pa gaya namin. Sana hindi kayo matulad sa mga maling desisyon ko sa buhay. Dahil ang kasakiman, kapag hindi mo napigilan, kayang pumatay, hindi lang ng katawan, kundi pati ng kaluluwa. Maraming salamat po sa pakikinig at God bless ho sa inyong channel, Sir Gimbal.
hanggang dito na lamang po ang ating kwento. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel ay mag-subscribe na po kayo at huwag nyo na rin kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating mga video.